Batang lalaking tumawid sa kalsada, biglang nabundol ng humaharurot na sasakyan. Pumreno pa ang driver. Pero tumakas din. Sa pagmamadali, naiwan pa sa crime scene ang basag na parte ng headlight. Ang buong detalye sa disgrasyang yan, abangan. Ngayong ikalawang araw ng Enero taong 2025. Kaliwat ka ng pamamaril. Una sa Cavite, magbayaw na pinaulanan ng bala sa labas ng kanilang bahay. Pangalawa sa Pasay, lalaking dating sangkot sa droga. At pangatlo sa Cebu, lalaking malapit ang binaril pero nabuhay. Kabi-kabila namang nakawan. News 5 exclusive. Ang 5 milyong pisong halaga ng mga gamit na tinangay ng mga dating Chinese Pogo worker. Pati mamahaling sasakyan, ninakaw. Eto namang babaeng kawatan sa Quezon, pinatos pati ang pabango. Inamoy pa bago dinekwat. Balik trabaho na. Alamin live ang sitwasyon sa mga bus terminal matapos ang mahabang holiday. Paalala naman ng MTRCB, dapat rated G at PG lamang ang palabas sa mga bus at iba pang PUV. Tatlong magkakaanak kabilang ang isang buntis, patay nang mabangga sa barrier ang sinasakyan nila sa Cotabato. Kontribusyon sa SSS, idinadaing dahil nagtaas na mula nang pumasok ang bagong taon. May dagdag benepisyo naman kaya. Sa Frontline News Abroad, truck sa Amerika na nadyang managasa. 15 ang patay habang higit 30 ang sugatan. At etong pasilip, panalo sa aksyon, kilig, drama at iba't iba pang entertainment, ang mga exciting na programang dapat ninyong abangan ngayong 2025 dito sa TV5. Sa full sa video kung paanong nabangga ng humaharurot na sasakyan ang isang batang lalaki sa Santa Maria, Bulacan. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero namatay din kalaunan. Pinaghahanap ngayon ng driver na pumreno pa raw nang mabundol ang bata pero tumakas din agad. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Patawid ng kalsada ang isang batang lalaki sa Barangay Guyong sa Santa Maria, Bulacan itong Sabado. Pero bago pa man tuluyang makatawid, nabangga siya ng sasakyan. Sa isa pang kuha ng CCTV, tila sinubukan pang huminto ng driver dahil rinig ang brake ng sasakyan. Pero sa bilis ng takbo nito, natumbok niya ang biktima at tumalsik ilang metro matapos mabundol. Tumakas ang nakasagasang driver. Kinilala ang 11 anyos na biktima na si JV Arqueola. Naisugod pa siya sa ospital at 2 araw pang tumagal pero namatay rin kalaunan. Ayon sa kapatid, posibleng may bibilin si JV kaya ito tumawid. Sa katawan niya, sugat na maliliit lang, as in parang gasgas lang. Tapos sa ulo talaga tinamaan kasi parang lumobo. Sa nakalap na footage ng CCTV ng kaanak ng biktima, isang pulang sasakyan daw ang nakabangga kay JV. Nakita naman ang isang basag na parte ng headlight sa crime scene. Ayon sa pulis, posibleng bahagi ito ng sasakyang nakabangga sa biktima, kaya makatutulong ito para matukoy ang pagkakakilanlan ng driver. Nakadikit pa rito ang Radio Frequency Identification o RFID sa expressway ng sasakyan. Ngayon po, ipapa-verify ho namin sa EasyTrip para ko ma-determine ho namin kung sino po yung owner po nung sasakyan po na yon. Kapag nakuha ng detalye, ipapa-verify ito sa LTO para malaman kung kanino nakarehistro ang sasakyan. Hirap naman ngayon tanggapin ng pamilya ang sinapit ng kanilang bunso. Ang ina ng biktima, panay lang ang iyak at halos hindi makausap. Hiling ng mga kaanak sa nakasagasa, Sana sumuko siya. posibleng maharap sa reklamo reckless imprudence resulting to homicide ang driver ng sasakyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Isa pang sapul sa video, ang malapitang pamamaril sa mukha sa isang lalaki sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Ang biktima, himalang nakaligtas. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa.
Bisperas ng bagong taon, makikita sa CCTV ang isang lalaki na bumibili sa isang tindahan. Maya-maya lalapitan niya ang mga nag-iinuman sa tabi para magpabarya. Umiling ang mga lalaki kaya't umalis ito. Naglakad palayo habang palingon-lingon. Maya-maya bumalik ang lalaki sa grupong nag-iinuman. Sabay bunot ang baril sa kamalapitang binaril ang isa sa kanila. Nagpulasan ang mga kainuman habang napahawak sa kanyang muka ang binaril na si Ibrahim Pindugar, isang tricycle driver. Ang suspect kumaripas naman ng takbo at sumakay sa motorsiklo na naghihintay sa di kalayuan. Maswerteng hindi napuruan si Pindugar pero hanggang ngayon ay nasa ospital pa at kailangang operahan para matanggal ang bala sa kanyang muka. Ayon sa pulisya, rido o away ng dalawang angkan ang motibo sa pamamaril. Bahala ko lang yung yung statement nila na sila na yung bahala na mag-solve sa problema nila. Yun yung tinatawag natin yung rido sir, yung clan war ba. Patuloy pang inaalam ang pagkakakilanlan ng tumakas na salarin. Wala pang pahayag ang pamilya ng biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5. Sa Dasmariñas, Cavite naman, pinagbabaril ang magbayaw sa labas ng kanilang bahay. Patay ang isa sa kanila matapos mapuruhan sa ulo at likod. Nasa frontline na balitang yan, si Brian Basa. Nakabulagta at wala ng buhay sa labas ng kanyang bahay sa Dasmariñas, Cavite ang 42 anyos na si Johnny Boy Prudente. Pinagbabaril siya ng isa sa dalawang hindi pa nakikilalang salarin. Tama ng bala sa ulo at sa likod ang kanyang ikinamatay. Pero bago siya, unang pinaputukan ang 32 anyos na bayaw niyang si Christopher Mogalio. Hindi siya napuruhan at nagpapagaling ngayon sa ospital. Ayon sa mga pulis, nag-iinuman ang magbayaw sa pagpasok ng bagong taon nang biglang sumulpot ang dalawang armadong lalaki. Isa sa kanila ang namaril kay Christopher na nasa tapat ng bahay. Saka lumabas si Johnny Boy. Siya naman ang hinabol ng putok ng baril hanggang sa bumulagta siya at mamatay sa dakong yun. Nakuha sa crime scene ang isang revolver pero kumpleto pa ang bala nito kaya posibleng hindi raw ito ang ginamit ng suspect. May nakuha ring 6 na basyon ng balang posibleng galing sa 9mm caliber na baril. Sa investigasyon, dati na raw palang may nagbabanta sa buhay ng biktima. Ito po yung biktima ay may dati na pong kaalitan. Ilang beses na pong pinagbantaan itong si Johnny Boy na may masamang mangyari sa kanya. Tingin naman ng kapitan ng barangay, posibleng napag-initan ang biktima at napagkamalang asset ng mga pulis. Naging driver po ng isang punerarya na pumipick up po ng mga namamatay po pag halimbawa po mayroong mga insidente ng po dito. So sila po, napag-initan po sila dahil po sa mga chismis-chismis dahil ang mga involved po sa droga. Patuloy ang pagtugis sa mga suspect. Mula sa Dasmariñas City, Cavite, nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Pogo worker noon, pagnanakaw naman ang ginagawa ngayon. 4 na dayuhan ang inaresto matapos tangayin ang mamahaling sasakyan at higit 5 milyong pisong ari-arian sa isang bahay sa Makati City. Nasa Frontline balitang yan si Gary De Leon, exclusive. Isa-isang inaresto ng mga pulis ang mga Chinese sa parking lot sa Pampanga, bisperas noong bagong taon. May sinubukan pang tumakas habang may hindi na nakapalagpa. Sa kabuuan, 4 na Chinese at isang Malaysian ang arestado. Sila ang mga nanloob sa bahay ng isang Chinese at partner na Pinay sa Makati City noong December 30. Higit 5 milyong pisong cash at ari-arian ng mga biktima ang kinuha nila. Kita rin sa CCTV ang pagtangay ng mga kawatan sa luxury SUV ng mga biktima. Takot na takot ang Pinay nang ikwentang pinusasan sila at tinutukan ng baril ng mga sospek. Nilagyan na po kami ng piring tapos pinagkukuha na po yung mga gamit namin. Saka po yung sasakyan, dinala rin po nila. Ang masaklap, ilan sa mga sospek ay pinatira pa nila sa kanilang bahay. Inampon daw sila ng kanyang partner dahil walang trabaho matapos magsara ang pinagtatrabahuang Pogo kasunod ng total ban. Ang boyfriend ko po kasi mahilig po siya yung... Maawain kasi siya sir eh. Tapos yun, inampon niya yung dalawa doon. Tapos yun po pala yung magpapapasok sa bahay namin. Kinumpirma naman ng mga pulis na ex-Pogo workers ang mga sospek.
Na-recover sa kanila ang luxury vehicle ng mga biktima na binago na ang plaka. Bigo namang mabawi ang higit 5 milyong pisong halaga ng ari-arian. May na-recover ding mga posas, peking baril at peking pera. Sa isang nakalap natin, si Mr. Eto po si Huang, Chinese national, ay ongoing ang proseso ng kanyang extension po para mag-stay pa po dito sa Pilipinas. Marami pa silang possible na mabiktima po dahil syempre alam naman natin na wala na silang trabaho. Todo tanggi naman ang mga dayuhan na hinold up at kinarnapan nila ang mga nag-ampon sa kanila. No, don't know. Naharap sa kasong robbery at karnaping ang 5 suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sumampa na sa higit 500 ang mga nadali ng paputok sa bansa. Sa Tondo General Hospital, lapnos ang 3 daliri ng isang bata dahil sa 5-star. Live mula sa Tondo General Hospital, nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. JC, may mga bago pa bang nabiktima ng paputok dyan? Cheryl, 7 new injuries so far dito nga sa ospital, pero maliban dyan, naobserbahan din po yung pagtaas ng mga inatake sa puso. Nalapnos ang 3 daliri sa kaliwang kamay ng 10 taong gulang na batang ito nang sindihan niya ang pulbura na ipinagbabawal na 5-star kahapon. Binabad niya lang sa tubig ng binabad. Kanina daw pong umaga, nakirot na daw po yung kamay niya kapag hindi nabababad sa tubig. Nagsilbing aral daw sa biktima ang nangyari. Huwag na po magpaputok kasi po po kayo, mahihirapan lang po. Kabilang ang bata sa hindi bababa sa 56 na nabiktima ng paputok sa Tondo Medical Center hanggang kaninang umaga. Sa buong bansa, umabot na sa 534 ang firecracker-related injuries. Mas mababa yan sa 592 cases sa parehong panahon ng 2023. 28 sa kanila kinailangang putulan ng bahagi ng katawan. Habang isang senior citizen mula Nueva Ecija ang kumpirmadong nasawi matapos maputukan ng sinturon ni Judas. Ayon sa DOH, pinakanakadali sa mga biktima ay kwitis, boga, 5-star at whistle bomb. Kaya isinusulong ng DOH ang mga community fireworks display at pagkakaroon ng designated fireworks display area. Talagang ipapaigting ko ang panunurotot. Ang kasabihan kasi may firecrackers para mag-ingay at maalis yung malas nung nakaraang taon. So either huwag na tayong maniwala sa superstition or mag-ingay tayo ng ibang pamamaraan na ligtas. Kanina, nag-ikot ang mga opisyal ng DOH sa iba't ibang ospital sa Metro Manila kung saan naobserbahan din ang pagtaas sa komplikasyon ng ilang non-communicable diseases gaya ng stroke at heart attack. Kaya kung may New Year's resolution daw sa 2025, yan ay ang pairalin ang TED o tamang pagkain, ehersisyo at disiplina sa sarili. Inaasahan naman ng DOH na may additional injuries pa in the coming days at hanggang January 6 nga yung kanilang monitoring para dyan. Balik sa inyo. Maraming salamat, JC Cosico. Bukod sa Tondo, meron din mga bagong naputukan sa Quezon City. Live mula sa East Avenue Medical Center, nasa frontline na balitang yan, si Ria Fernandez. Ria, ano-ano ang mga bagong kaso na paputok dyan? Julius, ikalawang araw na ng bagong taon. Pero alam mo ba, may mga nabibiktima pa rin ng paputok base sa pag-iikot natin sa mga ospital dito sa Quezon City. Isa na riyan ang 48 taong gulang na bisor ng warehouse na posibleng maputulan ng kamay matapos masabugan ng plapla. Nakaswero at nakapagpalit na ng damit ang supervisor ng isang warehouse na si Rainiel Pawilan nang abutan namin sa East Avenue Medical Center sa Quezon City kanina. Ramdam pa rin daw niya ang kirot sa nakabendang kaliwang kamay. Bago yan, duguan at lasog-lasog ang 4 niyang daliri. Matapos maputukan ng plapla, may mga maliliit ding sugat sa kanyang dibdib at nabutas pa ang kanyang t-shirt. Nadali siya ng plapla na kinumpiska niya sa isang rider sa kanilang warehouse. Magbo-birthday siya sa January 6, mukhang mapuputulan pa siya ng isang kamay. Hawak ko lang yung plapla, pinatong ko din yung lighter. Pagpihit kong ganun, namalayan ko na lang sumabog siya. Malas.
Pagpasok ng 2025, hinahalat. Patuloy na nadaragdagan ang kaso ng firecracker-related injuries na dinadala sa EAMC. Yan ay kahit tapos na ang New Year's Eve. As of 4:30 p.m., 34 na ang total cases ng ospital. Mas marami yan kumpara sa 24 noong nakaraang taon. Karamihan sa mga biktima, mga lalaki edad 18 pababa, di bababa sa 3 ang naka-admit pa rin. Paalala ng mga doktor, Wag na po sanang gumamit. Yung mga natira nilang paputok during the New Year, wag na po nilang gamitin. Dispose na po nila properly. And kung meron pong mga nakikita na paputok sa kalsada, wag na po nilang pulutin. sa Quirino Memorial Medical Center, wala pang isinusugod na biktima ng paputok as of 3 p.m. Bisperas daw ito nag-peak kung saan umabot sa 16 ang kaso. Isa ang nakakonfine pa. May fracture, may butong nakalabas, may naputol na daliri, and multiple injuries sa kamay. Zero rin ang kaso sa QC General Hospital buong umaga kanina. It was mainly po minor injuries po, mga abrasions, meaning magasgas po, galos lang po. And majority were actually passive injuries. Julius, patuloy ring minomonitor ng mga doktor ang mga tinatamaan ng non-communicable diseases. Marami kasing nai-stroke at na-aksidente sa pagmamaneho dahil lasing ngayong holiday celebrations. Tulad dito sa East Avenue Medical Center Emergency Room, marami yung itinatakbo at sa kanilang kabuang tala, aabot sa halos 200 ang pasyente nila sa mga ito. Julius? Maraming salamat, Ria Fernandez. May panibagong regalo para sa legit Doubrecats ngayong 2025. Yan ay matapos paboran ng Court of Appeals ang Tito, Vic, and Joey o TVJ sa ruling nito sa paggamit ng Itbulaga trademark. Kaugnay pa rin ito ng copyright infringement, case at unfair competition laban sa Tape Incorporated at GMA Network dahil sa pagpapalabas noon ng kanilang noontime show gamit ang titulong Itbulaga. Bago ito, nauna nang pinaboran ng Marikina Regional Trial Court Branch 273 ang TVJ na siyang may karapatang gumamit sa Itbulaga trademark. Matatanda ang kinwestiyon ng Tape at GMA ang desisyon noon ng RTC na kanselahin ang pagpaparehistro nila ng trademark ng Itbulaga at pagpapahinto sa kanila ng paggamit nito. Yan ay matapos kumalas ang Itbulaga sa Tape noong June 2023. Perfect way to close the year para kay Casey Concepcion na nagkaayos na sila ng kanyang mama na si Sharon Cuneta. Sa kanyang IG post, ipinakita ni Casey ang collage of holiday videos niya kasama na ang video call nila ng kanyang mama with their pet dogs. Sa kanyang caption, sinabi ni Casey ang beautiful timing daw ng pagkakaayos nila ng kanyang ina. Nag-comment naman dyan ang megastar and called her panganay as Tuti. Sa kanya namang sariling IG, ipinost ni Sharon ang picture nila ng anak, tagging Casey as her baby number 1 of 4. Earlier this year, napabalita ang tampuhan ng mag-ina matapos tawagin ni Meghan na estranged ang relasyon nila ng anak. Susunod, 10 taong gulang na batang naputukan ng Goodbye Philippines. Patay. Magkakaanak na sakay ng multicab tumilapon matapos bumangga sa barrier ng highway sa Cotabato. 3 patay. MTRCB nagpaalala tungkol sa mga pelikulang pinapalabas sa mga booths at iba pang PUV. At sa Davao City, motorsiklong ginamit pampaingay sa bagong taon, nagliyab. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. 3 ang patay, kabilang ang isang buntis matapos bumangga sa barrier ang sinasakyan nilang multicab sa Cotabato.
Nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Bumangga kahapon sa bakal ng barrier ang multicab na yan sa Matalam National Highway sa Cotabato. Ang disgrasya, nagresulta sa pagkamatay ng 3 tao. Bumangga po sila sa steel barrier sa side ng highway at yun po ang dahilan kung bakit tumilapon itong mga pasahero at yung dalawang sakay po ay napuruhan po. Minamaneho ang multicab ng sundalong si Dennis Piliado. Kabilang sa mga namatay ang misis niya ang ilang buwan ng buntis at 2 iba pa. Habang nananatili sa ospital ang 7 sugatan kabilang ang mga minor de edad. Ang ilan sa kanila, duguan ang ulo at kailangan pang obserbahan. Base sa investigasyon, magkakamag-anak ang sakay ng multicab. Papunta silang President Rojas galing Dalipe, Mlang. Habang binabagtas ang highway, nawalan daw ng kontrol ang driver. Nadulas umano ang gulong ng sasakyan dahil sa hindi pantay na kalsada. Ayon sa pulisya, malinaw na isa itong self-accident. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Balik trabaho na matapos ang mahabang holiday, kaya naman karamihan ay bumili na ng tiket sa takot na hindi agad makabiyahe pa uwi. Live mula sa PTEX, nasa Frontline balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, gaano na karami ang mga biyahero dyan? Jiggy, kung nakikita nyo dito sa aking likuran ay tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga pasahero dito sa PTEX. May nakikita tayo mahabang pila sa iba't ibang boarding gates dito at kanina nga ay nagkaubusan pa ng ticket sa iba't iba't ng destinasyon dyan sa Bicol. Kung ikukumpara natin ito sa nakaraang Pasko ay mas kakaunti pa ito. Pero kung tatanungin ng mga otoridad ay maituturing paraw na normal ang sitwasyon sa mga estasyon ng bus dito sa Metro Manila. Unti-unti na ulit dumarami ang mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange matapos ang holiday season. Ang ticketing station pa Bicol, hindi pa rin nauubusan ng pila. Marami raw kasing mga taga Bicol ang nagbakasyon din sa Metro Manila at kalapit na probinsya na uuwi na ngayon. At sa dami nila, may mga pasahero nang hirap makauwi. Gaya na lang ng pasaherong si Marichelle Parel. Napakahirap po kasi nagkakaubusan tapos yung mga next pa po is sa January 6 and 7. May pasok po bukas. Opo, kailangan makapasok talaga, kailangan makaalis. Ang chance passenger na si Nestor Panagan, swerteng makakabiyahe pauwi ng Naga. Hindi ako maasa na makakasakay. Dahil baka ako marami pang pasahero, walang mga reservation. Mabuti nakakuha ako dito sa Piltran ko. Ayon sa pamunuan ng PTEX, tinatayang aabot sa 170,000 ang bilang ng mga pasahero ngayong araw. Mataas yan ng bahagya sa average daily passenger volume sa terminal na 150,000. Pero malayo yan sa record high na mahigit 232,000 na pasaherong bumiyahe itong December 23. Pero ngayong weekend pa talaga inaasahan ng bugso ng mga babiyahe matapos ang mahabang holiday. Inaasahan din natin na hindi ganun karami kasi ilan sa kanila maaaring i-leave na yung ngayon at bukas para samantalayin yung long weekend. No? Kaya sa pagtaya natin, ang pagbabalik talaga ng mga kababayan natin galing sa mga lalawigan ay magsisimula sa linggo ng umaga. Ayon sa pamunuan ng PTEX, sasapat naman ang mga bus para maihatid ang mga pasahero sa kanilang pupuntahan. Samantala, maya't-maya naman ang pag-alis at pagdating ng mga bus sa mga terminal sa Cubao sa Quezon City. Karamihan sa kanila, lumuluwas mula sa probinsya, gaya sa Benguet at Nueva Ecija. Katulad na lang ni Aling Ana na lumuwas galing Baguio. Maaga kaming umalis para maaga sumakay dahil punong-puno sa terminal. Ang pamilya ni Roque, biyaheng Bulacan na mula sa Laguna, kasama ang manok na kanyang binili. Mas okay daw bumiyahe ngayong araw para wala masyadong pasahero. Jiggy, sa ngayon ay wala nang fully book na mga biyahe dito sa PTEX dahil nakapagdagdag na rin ng mga biyahe ang mga bus companies dito. At mabilis na rin nakakabalik ang mga bus galing dyan sa Bicol dahil maayos na yung kalsada dyan sa bandang Lupi sa Camarines Sur. Bukod naman sa Bicol ay mahaba rin ang pila o marami ring bumabiyahe sa ngayon papunta sa Cavite at sa Batangas. Jiggy. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Kapag mahaba ang biyahe, lalo sa mga bus, pampalipas oras ang mga ipinalalabas na pelikula. Paalala ng MTRCB, bawal ang mga bayolente at malaswang palabas sa mga PUV. Narito ang report. Dagsa ang mga biyahero sa iba't ibang parte ng bansa dahil sa holidays. Madalas, kasama sa biyahe ang mga bata. Bukod sa maayos na lagay ng mga pampasaherong sasakyan, binabantayan din ang mga ipapalabas na pelikula sa loob habang nasa biyahe.
Ayon sa MTRCB, itinuturing na rin common carriers o sinehan ang mga PUV gaya ng bus dahil nagpapalabas sila ng mga pelikula na sakop ng ahensya. Sa ilalim daw ng batas, dapat ay pwede sa lahat ng manonood, lalo sa mga bata, ang anumang pelikulang ipapalabas sa mga PUV. Paalala ng MTRCB, tanging mga palabas na may rated G o general patronage at rated PG o patnubay at gabay na magulang lang ang pwede. Ayon sa bus driver na nakausap ng News 5, sumusunod ang kanilang kumpanya sa alituntunin ng MTRCB. Yun din ang sa amin sa company na bawal magpalabas ng mga violent films. Ang ilang pasahero naman, nagsuggest na mga gusto nilang palabas. Comedy. Bakit po comedy? Siyempre, para masaya. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Libo-libong imahen ng Jesus Nazareno ang binitbit ng mga deboto para sa taunang pagbabasbas sa Quiapo Church ngayong araw. Ang ilan sa kanila galing pa ng probinsya. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mula sa maliliit hanggang sa malalaking imahen na may iba't ibang kulay pa ng damit. Ganyan ang mga nakapilang replika sa paligid ng Quiapo Church para sa pagbabasbas dito ilang araw bago ang mismong kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Si Erwin Montojo na taga Silang Cavite, alauna pa ng madaling araw nakapila sa Carriedo Street. Bukod sa bitbit nilang dalawang imahe ng Nazareno, karga rin nila si Santo Niño Nonoy na inaalagaan daw ng kanilang barangay. Taon-taon kasi yan lang po lagi yung ginagawa. Para at least mag-intay man ako kahit hanggang tanghali, abutin man ako rito, at least nandito ako sa kauna-unahan. Panata na rin do ito ni Leonora de los Reyes mula Pasig matapos himalang gumaling ng kanyang anak sa sakit na bronchitis kahit may taning na nung 11 months pa lamang ito. Yung pagsubok namin sa buhay, wala yan pagkasama po namin ng Poong Nazareno. Para sa simbahan ng Quiapo, mahalaga ang pagbabasbas sa mga replika ng poon. Kinikilala natin ang pagpapahayag ng pananampalataya ng ating mga deboto, ng ating mga mananampalataya kay Jesus Nazareno. Kinikilala rin natin ang ating mga balangays at mga hijos del Nazareno. Harangan nyo na dyan. Tapos wala titigit na vendor dito. Off-limits din muna sa mga vendor ang mga kalsadang daraanan ng pagbabasbas. For this day, magligpit muna sila para matapos lang yung blessing ng replika. After noon, pwede ulit sila magtinda. Malafiesta naman ang naging pagparada ng mga replika. Bukod sa mga tambol, may ilang sumayaw din sa kalye at nagbuga pa ng apoy. Habang kanya-kanyang gimmick din ng mga karosa na may sakay ng poon. Ang isang ito, hila-hila pa ng kabayo. Habang puno naman ng mga gulay ang isang yan. Noong nakaraang taon sa Plaza Miranda ginawa ang pagbabasbas pero dahil sa dami ng mga nakiisang replika ngayon, minabuti na munang isara itong bahagi ng Quezon Boulevard at dito gawin ang blessing this year. Habang nasa footbridge, pinangunahan ni Papal Nuncio Charles Brown ang pagbabasbas na aabot sa 2,000 replika. May paalala rin ng simbahan sa mga deboto. Yung paghahanda ng ating puso, ang pagtanggap sa mahal na Poong Jesus Nazareno, ito yung pinakamahalaga, yung pagbabago ng ating sarili, pagpapatibay sa paggagawa ng mabuti, at yung ating pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Kinilig at napaiyak pa ang singing queens ng Eat Bulaga sa regalo sa kanila ng Dabber Cats na si Maine Mendoza. Added reason daw ito sa excitement nila sa mga big time na collaboration nila ngayong taon. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Ikaw ay tila sining sa museong dinaluso. Kasabay ng 2025, level up lalo ang career ng Eat Bulaga Discovery na Singing Queens. Oh my life. 2023 nang mabuo ang SQ sa pangunguna ni KZ, Jean, and Sam at Eunice. At ngayon, tumatabo na nga sila ng likes, fans, at follows sa kanilang social media accounts. Ganadong-ganado raw sila mag-perform dahil may mga malalaking proyekto para sa kanila ang Eat Bulaga. Mas lalo po kaming na-excite mag-perform po dahil sa bagong setup ng aming studio. Abangan niyo po ang pa-fireworks display namin. Quarter 4 last year lang nang i-release nila ang una nilang single na Oh Baby. At naging instant TikTok trend pa ito. Ano na nga ang next para sa Singing Queens? Yung 2024 po namin sobrang full pack.
Kasi po, ang dami po namin artists na nakasama, like Christina, Mr. Hal Jalandro, marami po, South Border, and AGs po, ayan. More collaborations. Saktong-sakto pala dahil kasabay ng mas maraming collaborations at shows ng Singing Queens. Ang viral na regalo na ito ni Santa Main, ni Dabarkads Main Mendoza, na luxury shoes sa mga girls. Kada isang pares na niregalo niya sa Singing Queens ay nagkakahalaga ng more than 50,000 pesos. Pero higit sa presyo ng mga ito, ang sentimental value at tulong na ma-level up ang kanilang mga performance na mas isinasa puso ng Singing Queens. Question ako, sinuot niyo na ba yung regalo ni Main? Yan ba yun? Hindi pa po. Gusto na po namin. Naiiyak kayo? Yeah, actually, ito po yan. Ito po kasi since black siya, mapapartner ko po siya sa any damit. Yes. Yes. And syempre po yung mga dress po kasi namin, minsan kailangan po namin ng new shoes. Di ba? Napabagay po. Napabagay. Kaya maraming salamat po. Panoorin ang Singing Queens Lunes hanggang Sabado sa Eat Bulaga tuwing tanghali sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, mananaksak sa loob ng Bilibid, isang preso patay, 2 sugatan. Lalaking sangkot umano sa iligal na droga, patay sa pamamaril sa Pasay City. At high-tech na underwater drone na posibleng galing sa China natagpuan sa dagat ng Masbate. Iyan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang 10 taong gulang na lalaki sa Talisay City, Cebu matapos masabugan ng Goodbye Philippines. Natagpuan si Jeremy Kagang na duguan at nakahandusay matapos masabugan ng pinagbabawal na paputok. Sinubukan pa siyang dali sa ospital pero dineklara ring dead on arrival. Ang 3 niya namang kasamang bata na ospital din matapos madamay sa pagsabog. Sugatan din ang 18 anyos na lalaki. Base sa investigasyon, inipon daw ng mga minor de edad ang pulbura mula sa hindi pumutok na Goodbye Philippines. Binagsakan nila ito ng bato kaya ito sumabog. Ang nadurog na tiles daw ang tumama sa mga bata. Inaresto na ng mga pulis sa may-ari ng paputok matapos siyang sumuko sa barangay. Maharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and multiple physical injuries at paglabag sa Firecrackers Act. Pinagsasaksak hanggang sa mapatay sa loob ng Bilibid ang isang leader umano ng Gun for Hire Group. Posibleng matagal na umanong pinagplanuhan ang pagpatay sa biktima na may nabanggaraw na malaking politiko. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Naghahatid ng kanyang dalaw ang persons deprived of liberty na si Ricardo Peralta nang saksakin siya ng 4 na PDL na miyembro umano ng Sige-Sige Sputnik Gang sa maximum security compound ng Bilibid sa Muntinlupa. Nagkaroon din ng komosyon kung saan 2 PDL mula sa grupong BCJ ang sugatan. Agad namang naawat ng mga gwardya ang gulo pero dead on the spot si Peralta sa dami ng saksak na kanyang tinamo. Habang itinakbo sa ospital sa Muntinlupa ang 2 sugatang PDL na miyembro ng BCJ. Kwento ng kaanak ni Peralta na pumayag sa amin na pangalanan ang kanilang PDL. Laking gulat na lang nila nang mabalita na sinapit ng biktima na nadalo pa nila kahapon. Nagulat kami kanina yun. Kalabas ng dalaw niya. Tapos, pag balik niya, yun, sinaksak na daw siya. Sa kilikili, 5 sa katawan. Meron isa sa puso. Matagal na raw may banta sa buhay ni Peralta mula nang masagasaan niya ang isang kilalang pamilya ng politiko sa Nueva Ecija. Ibinibintang daw kay Peralta ang pagpatay sa kamag-anak ng politiko. Ayon sa source ng News 5, matagal nang tinatarget si Peralta pero hindi raw makakuha ng pagkakataon ng papatay rito dahil sa higpit ng seguridad sa Bilibid. Si Peralta raw ay leader ng kilalang Gun for Hire Group ng Ricardo Peralta Group. Kadalasang kliyente raw nila ay mga politiko.
Nag-ooperate umano ang grupo sa Nueva Ecija at Central Luzon. Natatakot tuloy ang pamilya Peralta dahil sa banta kay Ricardo. Katunayan, kamamatay lang ng misis ng inmate nang barilin ito. Tingin nila, unti-unti nang inuubos ng galit na politiko ang pamilya ni Peralta. Sa isang pahayag, ipinag-utos naman ng Bureau of Corrections ang pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa mga piitan para masigurong hindi magkakagulo kasunod ng pagpatay kay Peralta. Pinangangambang kasing mauwi ito sa riot ng grupong BCJ at Sputnik. Patuloy ang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nagliyab ang dalawang motor sa Davao City at Davao del Norte habang binobombas sa pagsalubong ng bagong taon. Alternatibong pampaingay kasi ito ng mga residente sa gitna ng fireworks ban sa Davao City. Nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Bawal ang anumang paputok sa Davao City, kaya ang mga residente kanya-kanyang diskarte para magpaingay nitong bagong taon. Ang grupo ng mga kalalakihang ito, binobomba ang mga motorsiklo nila. Pero ang isa sa mga motor, biglang nagliyab. Nagsigawan at nagpulasan ang mga nanonood. Lumaki ang apoy pero walang umapula rito. Ang lalaking ito, binato lang ng lupa ang nagliliyab na motor. Hanggang sa tuluyan na itong nilamon ng apoy. Wala namang nasaktan sa insidente. Ganyan din ang nangyari sa motorsiklong ito sa Panabo City, Davao del Norte. Nakuha na ng video ang pagliyab nito. Sinubukan itong apulahin ng may-ari nang hatakin ang gulong nito pero masyado nang malaki ang apoy. Tumulong din ang mga residente at tinakpan ng basang tela ang nagliliyab na motor pero hindi ito nakatulong. Ayon sa uploader, biglang nasunog ang motor habang nire-revolusyon ng may-ari bilang pampaingay. Sa kabila ng fireworks ban, may ilan pa ring sumuway rito sa Davao City. Ayon sa Davao Police, hinahanap na nila ang pasimuno sa fireworks display nitong January 1. Mahigit 2 dekada nang ipinatutupad ang firecracker ban sa lungsod. Kung sino man ang lumabag dito ay posibleng pagbultahin ng 1,000 hanggang 5,000 pesos. Maaari rin silang makulong ng hanggang 6 na buwan. Hindi pa natin sila na-identify, ma'am. But then, hindi kilala ng mga tao doon, ma'am, kung sino yung ng fireworks. Sa datos naman ng Davao City Police Office, wala pang naitatalang biktima ng paputok doon matapos ang pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Iniimbestigahan ng Armed Forces of the Philippines ang underwater drone na nakita sa dagat ng Masbate. May mga markang Chinese ang drone na high-tech at hindi raw basta-bastang madidetect. Nasa frontline balitang yan si Brian Castillo. Palutang-lutang sa dagat ang dilaw na mistulang rocket na ito nang matagpuan ng mga mangingisda sa barangay Inawaran sa San Pascual, Masbate nitong December 30. Dinala ito ng mga mangingisda sa police station at dito natuklasang isa pala itong uri ng drone. Pero sa halip na sa himpapawid, underwater o sa ilalim ng dagat ito ginagamit. According to the information, underwater communication and navigation system po ito, and believed to be enable water vessels or devices to communicate with surface unit or satellite by transmitting data. Napag-alamang isa itong HY-119 drone at mayroong Chinese markings sa ilang bahagi nito. Kaya paniwala ng pulisya, sa China ito nanggaling. Lumalabas ding mayroon itong frequency hopping capability. Ibig sabihin, hindi ito madaling madetect ni numan kahit saan man ito magpunta. Hindi rin daw ito basta-bastang mahaharang dahil sa moderno nitong teknolohiya. Itinurn over na ng pulisya sa Armed Forces of the Philippines ang drone. Sa isang pahayag, kinumpirma ng AFP na hawak na ng Navy ang na-recover na submersible drone at sinimulan na ang investigasyon kaugnay nito. Patunay daw ang insidenteng ito na kinakailangan ang kooperasyon ng mga mangingisda at ng iba pang mga sektor para mabantayan ang ating karagatan. Ito ay para na rin patuloy na mamonitor ang mga kahinahinalang aktibidad sa loob ng ating teritoryo. Tiniyak naman ng militar na ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para maingat na tugunan ang ganitong mga sitwasyon. Wala pang pahayag ang Chinese Embassy kaugnay ng na-recover na drone na hinihinalang pag-aari ng China. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Susunod, babaeng umaming may kabit na ibang lalaki, pinatay sa saksak ng kanyang boyfriend.
Truck sa New Orleans sa Amerika, inararo ang mga nag-New Year party. 15 patay. At sa poll sa CCTV, babae sa Quezon, pasimpleng nagpuslit ng pabango sa isang tindahan. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay sa pamamaril ang isang lalaking dati nang nasangkot sa iligal na droga sa Pasay. Inakala pa raw ng mga residente na may nagpaputok lang sa kanilang lugar. Yun pala, putok na ito ng baril. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Nakahandusay, duguan at wala ng buhay ang 37 years old na si alias Red nang madatna ng mga otoridad sa Barangay 176 Malibay, Pasay City. Nakita siya ilang metro lang mula sa kanyang bahay. Ayon sa isang barangay kagawad, hindi nila inakalang putok ng baril ang kanilang narinig. Akala ko lang ho, paputok na nga uli. Nung may nagtakbuhan na, bakit? May binaril, no? Yun. Paglabas ko po, nakahanduhay na po yung biktima. 2 tama ng bala sa likod ang agad na ikinamatay ni alias Red. Nakuha sa crime scene ang isang pakete ng hinihinalang shabu. Inaalam pa ng otoridad ang motibo sa pamamaril. Pero dati na raw nasangkot sa illegal na droga ang biktima. Katunayan, noong nakaraang taon lang nakalabas sa kulungan si alias Red. May record po siya sa mga pulis tungkol sa drugs. Wala namang maaway sa kanya. Wala. Kasi iniiwasan nga ho siya. Hindi naman lubos akalain ng kaanak ng biktima na ang bagong layang anak ay hindi na nila makakapiling pa. Naulila rin ito ang kanyang nag-iisang anak na babae. Panawagan nila sa sospek. Hindi nakita nga sabi, nakabulagta. Kala ko nahihilo lang. Ang pala, di tama. Sana sumuko na para hindi na umaba pa. Hindi na muna nagbigay ng pahayag ang pulisya pero may tinutumbok na raw silang lead. May mga nakalap na rin silang CCTV footage na hindi na muna ipinakita sa media. Makikita rito ang nakamotorsiklong sospek at nakasuot ng helmet. Inaalam pa ng otoridad ang pagkakakilanlan nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Nang dahil sa selos, pinagsasaksak ng isang lalaki ang kanyang nobya hanggang sa mamatay sa Atimonan, Quezon. Sa investigasyon, nagiinuman ng lalaki at ang kanyang nobya noong December 31. Nagtalo raw ang dalawa nang umami ng babae na nagkaroon siya ng relasyon sa ibang lalaki. Kumuha raw ang suspect ng kutsilyo at sinaksak ang kanyang nobya sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Tumakas ang suspect pero sumuko rin kinagabihan matapos mahimasmasan at inamin din niya ang krimen. Nakakulong na siya at naharap sa kasong homicide. Labinlimang patay sa sinadyang pananagasa ng isang truck sa New Orleans sa Amerika. Higit 30 iba pang nasugatan sa gitna naman ng street party. Nasa frontline ng balitang yan at narito ang frontline news abroad. Masdan ng kulay puting pickup truck na yan na binabaybayang Canal Street sa New Orleans sa Amerika. Sa una, normal pa ang takbo nito dahil sa street party para sa bagong taon. Pero nang lumiko ang pickup sa eskinita ng Bourbon, dito na biglang humarurot ang sasakyan, saka inararo ang mga tao. Sa isa pang kuha ng CCTV, kita kung gaano kabilis ang truck. Agad nagpulasan ng mga tao. Ganyan din ang eksena sa isa pang footage. Kuntik pa ng masagasaan ang babaeng yan. 15 ang nasawi dyan, habang mahigit 30 naman ang sugatan. Dahil may mga nakabantay na pulis sa lugar, agad nahabol ang pick-up. Ayon sa mga otoridad, natigil ang pang-aararo nang sumalpok ang pick-up sa isang construction site. Dito na nakipagbarila ng driver sa mga pulis. Namatay siya. 2 pulis naman ang sugatan. Sa inilabas na detalye ng FBI, inilala ang 42 anyos na suspect na si Shamsuddin Jabbar, isang US Army veteran at isang real estate agent sa Texas. Nilinaw naman ng FBI, hindi ito terrorist attack. Kasunod niya na nadiskubre ang ISIS flag mula sa ginamit na pick-up sa pang-aararo at ang naging pahayag ng mayor ng New Orleans. May mga nadiskubre namang improvised explosive devices sa pinangyarihan ng insidente. Naniniwala rin ang ahensya
na hindi mag-isang kumilos ang suspect. Ilang oras matapos yan, bigla namang sumabog ang isang electric car sa harap mismo ng Trump International Hotel Las Vegas. Patay ang driver habang 7 naman ang sugatan. Ayon kay US President Joe Biden, inaalam na ang koneksyon ng pagsabog sa Las Vegas at sa pang-aararo sa New Orleans. Iniimbestigahan na rin daw kung isa nga itong terorismo. Nagbabalita mula sa Frontline, Jaray de la Peña, News 5. Susunod, babae sa Quezon sa pool sa video na nagnakaw ng pabango. Inamoy pa, bago dinekwat. At silipin ng mga bagong programa sa Kapatid Network ngayong 2025. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. "2025 is the year of new at balik telebisyong shows dito sa TV5. Unang buwan pa lang, siguradong roller coaster of emotions na ang mararamdaman niyo mga kapatid. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Mula sa umaatikabong aksyon hanggang sa nakakakilig na linyahan, drama at nagbabalik na kapatid favorites. Quarter 1 pa lang, kompletos rekados na kasiyahan at entertainment ang handog ng TV5. Grabe ang star power! Enero pa lang, sasalubungin na tayo ng ensemble cast ng Incognito, led by Daniel Padilla at Richard Gutierrez. Starting January 20 na yan, pagkatapos ng Batang Quiapo. Pagdating naman ng January 27, makikipagsabayan na ang Don Bell sa How to Spot a Red Flag kasunod ng Incognito. Magbabalik telebisyon rin ang original video oke Kantawanan sa Singaling with Randy Santiago, Kay Brosas at Donita Knows. Back in business din ang nag-iisang Her Majesty, Maha Salvador, para sa back-to-back shows niya na Emoji Nation, now on its season 5. Kasama pa rin si Miles Ocampo at ang bago niyang reality dance competition na Isayaw Mo. Kaabang-abang din ang 16 na magiging kalahok sa season 3 ng Masked Singer Pilipinas, hosted by Billy Crawford. Ngayong Enero na yan. Patikim naman sa Marso ay ang television cut ng Saving Grace ni Julia Montes at megastar Sharon Cuneta at ang reality talent search na Artista Academy hosted by Julia Barreto sa darating na quarter 2. Oops! Bibitinin muna namin kayo, mga kapatid, dahil marami pang original TV5 shows ang nakahanda para sa 2025. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Nagsimula na raw mag-operate sa mga probinsya ang ilang maliliit na POGO dahil sa ipinatutupad na ban. Kaya ang Presidential Anti-Organized Crime Commission makikipagtulungan na sa mga LGU para masawata ang mga nagtatagong POGO sa mga resort, condo at subdivisions. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Simula kahapon, epektibo na ang executive order ni Pangulong Bongbong Marcos na tuluyang nagbabawal sa operasyon ng mga POGO sa Pilipinas. Kaya ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na tumutugi sa mga iligal na POGO sa mga probinsya na nakatuon ang atensyon ngayon. Dahil sa mga liblib na lugar na raw nagpulasan ang mga balak magtayo ng small scale o maliliit na POGO. Meron po tayo rito sa Parting North, then meron po tayo sa area po ng Calabarzon at Mimaropa, no? Including po yung Visayas. Sila nga po ay nagkukubli ngayon. Kundi po sa mga hotels po, sa mga resort na doon po sa mga area. At pati nga po yung mga gated subdivisions. Alinsunod sa direktiba ng Pangulo, mga local government units na ang mangunguna sa pagtugis sa mga small-scale POGO. Dahil sila ang unang makakahalata kung may nagtatagong POGO operator sa lugar nila. Babala pa ng PAOC, hindi ligtas sa asunto ang pamunuan ng mga resort, subdivision at kondo na mahuhulihan ng POGO.
Number one is for allowing them to operate an illegal activity in their area, specifically doon sa property nila. Number two, kung may makuha kaming mga foreign nationals, parang then matutuklasan namin yung mga foreign nationals na yun are wanted. Pwede po natin silang kasuhan. Sa ngayon, libo-libong mga dating foreign POGO workers ang binabantayan pa ng PAOK. Sa 200,000 POGO workers kasi, 30,000 pa lang daw ang nakaalis na sa bansa at may 1,000 na unaccounted pa. Kailangan i-monitor pa rin po yung mga foreigners na nandito pa rin. Baka sila, tama po yun, sila pa rin po yung gagawa yung mga small-scale POGO. Para tumulong sa kampanya kontra sa mga POGO, sisimula na rin ng Office of the Solicitor General ang pagkansela sa mga dinoktor na birth certificate ng mga foreigner gaya ng ginawa kay Alice Go. Ang problema, aminado ang OSG na hindi ito madali. Imagine kung libo-libong tao ang kakanselahin natin ang fraudulent birth certificate. Each one of them will have to go through a court process. Bukod sa birth certificates, kukumpiskahin din ng OSG ang mga ari-arian na iligal na nabili at ginamit sa operasyon ng mga POGO. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Lagpas 60 pesos per kilo pa rin ang presyo ng ilang imported na bigas sa Metro Manila. Pero may binibentang mura ang Department of Agriculture sa halagang 38 pesos. Nasa Frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Bagong taon na, pero ang presyo ng bigas, sakit pa rin sa ulo. Sa pag-iikot namin sa Kamuning Market, naglalaro pa rin sa 50 hanggang 65 pesos kada kilo ang presyo ng bigas depende sa klase. Ang sinandoming, nasa 50 hanggang 58 pesos kada kilo. Ang Coco Pandan, 58 pesos din. 58 to 65 pesos per kilo rin ang jasmine rice. 60 pesos ang Thai rice at special dinurado, habang 60 to 65 pesos naman ang brown rice. It's ridiculous. I don't know why. Somebody's hoarding it and somebody's jacking up the price. The government has to control this. Una nang lumabas sa pagdinig sa Kamara kamakailan ang sinasabing sabuatan ng ilang rice cartels na nagmamanipula sa supply at presyo ng bigas para manatiling mataas ang presyo nito sa merkado. Itinanggi na ng malalaking rice importers at retailers group sa bansa ang akusasyon. Pero habang tinutugis pa kung sino talaga ang may pakana, kumilos na rin ang Agriculture Department para makapagbenta ng mas murang bigas sa Kadiwa stores. Nito lang Disyembre, nagsimula ng ibenta ang tig 29 pesos at tig 40 pesos na Kadiwa rice dito sa Kamuning. Pero ang mga retailer, aminadong hindi ito masyadong mabenta. Kahit may kamahalan, mas gusto pa rin daw ng marami ang imported rice dahil hindi raw maganda ang kalidad ng mga tinitindang bigas sa Kadiwa. Ewan ko bakit sila nagbebenta ng mura pero mababang uri naman. May bumibili ng pang-aso. Sa totoo lang. Ayon naman sa Department of Agriculture, maglalabas sila ng mas maraming pamimili ang bigas na abot kaya ang halaga ngayong Enero. Kabilang na rito ang sulit rice na ibebenta ng 35 hanggang 36 pesos. Maganda pa naman yung quality. Ang kaibahan lang talaga nito ay broken itong bigas na to. Sinubukan na namin itong iluto rito sa opisina at maganda naman yung quality ng bigas na to. Meron din daw silang ilalako na Nutri-Rice, 37 hanggang 38 pesos ang kilo. Ito naman daw yung uri ng bigas na nasa pagitan ng well-milled rice at brown rice, kaya mataas ang fiber content. Mabibili raw ang mga dekalidad na bigas na ito sa Kadiwa stores, ilang piling pamilihan at mga estasyon ng tren ngayong buwan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Tiklong isang lalaki sa Santo Niño, Samar matapos molestyahin ang sarili niyang anak. Ayon sa mga otoridad, isang concerned citizen ang nag-report sa mga pulis matapos humingi ng saklolo ang biktima. Hinipo umano ni alias Jobert ang minor de edad niyang anak sa binti at hita na maarestong sospek. Nagsumbong din ang dalagita na paulit-ulit siyang ginahasa ng ama. Iniimbestigahan na yan. Hawak na ng MSWDO ang biktima para sa counseling at iba pang intervention. Nakakulong naman ang sospek. Naharap siya sa kasong acts of lasciviousness. Nagbuga na naman ng abo ang Bulkang Canlaon sa Negros Island. Sa time-lapse video ng PHIVOX, kita ang makapal na abo mula sa crater. Nangyari yan kahapon. Ayon sa PHIVOX, 7 beses nagkaroon ng ash emission ang Canlaon.
Umabot ang usok sa 100 hanggang 200 meters na taas. Patungo ito sa kanluran direksyon ng bulkan. Nananatili pa rin sa alert level 3 ang Canlaon kung saan mataas ang tsansa ng mga pagsabog. Bawal din sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone sa paligid ng Canlaon. Kakasimula pa lang ng taon pero posibleng maharap sa ika-4 na impeachment complaint si Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. May niluluto raw na ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Posible raw ihain yan sa susunod na linggo, ayon kay House Secretary General Reginald Velasco. There are also some members who are still requesting for an extension because they are thinking of filing another complaint. Hindi pinangalanan ni Velasco kung sinong mga kongresista ang mag-e-endorso sa ika-4 na impeachment complaint, pero galing daw sa mayorya ang kumausap sa kanya. I cannot reveal their names until they actually file the fourth complaint. Monday or basta sabi nila first working days of the House in January this month. Bukod dito, hindi raw bababa sa 10 mambabatas ang mag-e-endorso ng isa sa mga nauna ng inihaing impeachment complaint. If they file it on Monday, I will have to make a decision whether I will then refer it to the Speaker or delay it further because again, I'll refer this to the legal department for study if there will be a fourth complaint. Ang Makabayan Block naman na isa sa mga naunang naghain ng impeachment, aminadong puro pledges pa lang ang nakakalap nila para sa tinutulak na impeachment resolution pero wala pang pumipirma. Kailangan nila ng 1/3 ng bilang ng mga kongresista o 103 na pirma para mas mabilis itong maipasa sa Senado na tatayong impeachment court. Ngayong Enero, plano raw nilang makipag-usap sa iba pang grupong naghain ng impeachment complaint tulad ng Akbayan at grupo ng church leaders at mga abogado. Tatlo na yan, no? So, ang hirap na patagalin pa yan na nakita naman na natin yung ginawa talaga no, ni Sara Duterte doon sa mga mamamayang Pilipino, no? Sa pondo, tapos hindi rin naman talaga siya fit doon sa kanyang katungkulan at naghahanda rin kami no ng malaking mobilization no this month para para i-push pressure ang Marcos administration para bago yung kanyang posisyon for doon sa impeachment. Kasalukuyang nasa opisina ni Velasco ang 3 impeachment complaints. Kapag tapos na ang verification process ng mga ito, sa susunod na linggo ito inaasahang aaksyonan kung isusumite na ito sa opisina ng House Speaker. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Tatalakayin daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang legacy projects ng kanyang administrasyon sa unang cabinet meeting ngayong 2025. Ayon sa Presidential Communications Office, nakatakdang full cabinet meeting sa January 7. Kabilang daw sa pag-uusapang projects o legacy projects ay big-ticket programs at mga proyektong popondohan ng Official Development Assistance. Sa taong 2024, nanguna raw si PBBM sa 2 full cabinet meetings, 2 special cabinet meetings at 49 na sectoral meetings. Gaganapin naman ang taon ng tradisyon ng Van den Noor para sa mga ambassador ng iba't ibang bansa sa January 11 sa Malacanang. Hindi bababa sa 10 ang patay, kabilang ang 2 bata matapos ang walang habas na pamamaril kahapon ng isang lalaki sa bansang Montenegro. New Year nang biglang mamaril ang suspect na kinilalang si Alexander Martinovic sa loob ng isang restaurant. Namaril pa siya sa 3 magkakaibang lokasyon bago nagtangkang magpakamatay. Sa huli, napatay din ang suspect habang 4 na iba pa ang malubhang nasugatan. Kinundina ng Prime Minister ng Montenegro ang trahedya at nagdeklara ng 3 araw ng National Day of Mourning. Pero blanco pa rin ang mga otoridad sa motibo ng pamamaril. Susunod, bangka sa Northern Samar lumubog, 2 pasahero ang patay.
ang makapigil hiningang pagsagip sa sanggol na nabulunan sa New York sa Amerika. At live action film ng Cells at Work mapapanood sa sinehan sa Pilipinas. Tuloy-tuloy pa ang makabulang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. 7 bus driver ang nagpositibo sa surprise drug test sa mga terminal sa Baguio City. Sa gitna yan ang pagdagsa ng mga pauwing pasahero matapos magbakasyon nitong Pasko at Bagong Taon. Nasa frontline na balitang yan si Elaine Fulencio. Kasi simula pa lang ng taon, surprise drug test na agad ang bumungad sa mga driver ng bus sa Baguio City. Kabilang sa sumailalim dito si Norton na 6 na buwan pa lang na bus driver. Nagnegatibo naman siya sa droga. Gusto nating sundin yung policy ng transportation ng partas at sa mga ibang mga transportation na bawal po talaga gumamit ng ng mga bawal na gamot para lumakas o para makakayanan natin yung haba ng biyahe. So we plan on ikutin po lahat ng terminals today to ensure na drug-free ang ating terminals, ang ating mga bus drivers, bus conductors, bus line employees. Sa 4 na malalaking terminal, 78 ang sumailalim sa drug test. 7 sa kanila ang nagpositibo. Dadaan pa naman daw sila sa confirmatory test at saka isusumite ang resulta nito sa Land Transportation Office. We will issue show cause orders po syempre sa bus operators and syempre may corresponding administrative sanctions for the driver and conductor. Posible rin silang maharap sa kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act. Sang-ayon naman ang mga pasahero sa pagsasagawa ng drug test sa mga driver ng bus. Ang daming laman ng isang kasi pag yung driver bangag yan, baka mamaya kung bigla may ibangga, lahat damay. Nagsagawa rin ng PIDEA ng canine inspection para tiyaking walang mapupuslit na droga sa mga bagahe. Ginawa yan sa gitna ng pagdagsa ng mga pasaherong mag-uuwian matapos magbakasyon sa Baguio City. Mas na-desisyonan po namin mag-biyahe ngayon kasi kung tutusin po bukas pa po talaga yung trabaho. So may oras pa po makapagbiyahe po ng maluwag. Kasi po may trabaho po kasi kami bukas po, OJT po kasi namin. Karamihan sa kanila biyahing PTEX, Cubao, Naiya at Clark. Pero inaasahang dadami pa ang mga pasahero pagdating ng weekend. Although may pasok na ngayon, pero yung iba baka inano na nila yung vacation nila, sinulit na. So mag-expect talaga kami ng Saturday to Sunday, mas maraming uwi ng Metro Manila. Tiniyak naman ng mga bus company na sapat ang bilang ng kanilang mga bus dahil na rin sa binigay sa kanilang special permits para sa holiday season. Gumaan na rin ang daloy ng trapiko sa Baguio City. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. 2 pasaherong patay matapos lumubog ang isang motorbangka sa karagatang sakop ng Laoang, Northern Samar. Ayon sa Philippine Coast Guard, December 30 na makatanggap sila ng tawag tungkol sa insidente. 4 na pasahero at 2 tripulante ng bangka ang nasagip ng mga otoridad. Pero 2 pasahero ang patay na nang makita. Sa inisyal na investigasyon galing sa Barangay Rawis, ang bangka at papunta sana sa Batag Island. Pero binayo sila ng malalaking alon sa laot hanggang sa lumubog. Hinagupit ng Ipo-Ipo ang bangkang sinasakyan ng 2 mangingisda at 1 aso sa Texas sa Amerika. Sa lakas ng hangin, halos tangayin sila. Narito ang Frontline News Abroad. Sa kabila ng makulimlim na panahon, chill ang lalaking yan na sakay ng motorbangka habang nangingisda kasama ang kanyang aso sa Stanolin Reservoir sa Winnie, Texas. Maya-maya, biglang kumidlat. Dito na bumalik ang lalaki sa pier, pero hindi para dumaong. Naghihintay kasi roon ng isa pa niyang kaibigan. May dala-dala siyang mga pagkain at kumuha rin ng iba pang gears. Nang makasakay ang lalaki, muling naglayag ang motorbangka. Pero dito lumakas na ang hangin.
Parehas nagsuot ng jacket ang dalawa dahil sinamaan na rin ng mga pag-ulan ng hangin hanggang sa katakot-takot na hangin ang bumalot at humahampas sa sinasakyan nilang bangka. Nag-zero visibility na rin ang buong reservoir. Halos tangay ng dalawang lalaki. Yun pala, nasa loob na sila ng ipo-ipo. Hindi na nakita sa video pero ligtas naman silang tatlo. Kinumpirma naman ng National Weather Service na tornado nga ang tumama sa Chambers County. Naispatan din ang buhawi sa New Caney. Sa kuha ng video, kita kung gaano kalakas ang ipo-ipong tumama sa Texas. May laki raw itong 16 na kilometro. Nagkaroon din ng buhawi sa bahagi ng Katy na nagsimula sa itim na ulap hanggang sa mabilis na gumagalaw ito na sinasabayan ng malakas pang hangin. Ayon sa mga otoridad, nasa 10 ipo-ipong namataan, kabilang dyan sa Louisiana at Mississippi. Sa lakas niyan, isa ang namatay. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Nabulunan ng isang sanggol sa New York sa Amerika. To the rescue ang mga pulis para mailigtas ang baby. Kung paano nila nagawa yun, panoorin sa Frontline News Abroad. Napasugod ang New York City Police Department sa bahay na yan sa Amerika. Police! Nagmamadali nilang kinatok ang gate ng gusali hanggang sa tuluyang bumaba ang isang lalaki mula sa hagdan. Where's the baby? Una nilang hinanap ang sanggol. Nang ituro ng lalaki ang daan, isang babae naman ang nagmamadaling inabot sa kanila ang baby na walang malay at hirap huminga. What happened? Chana. Oh, what is it? Choking. Hold on. Agad kinuha ng isang pulis ang sanggol saka idinapa at dahan-dahang pinalo sa likod hanggang tuluyang maalis ang nakabara sa lalamunan nito. Paulit-ulit niya yung ginawa hanggang sa Cry. tuluyang nagising at umiyak ang bata. Senyales na ligtas na ito sa peligro. Ayon sa NYPD, nakatanggap sila ng report na wala ng malay ang 22-day-old na baby matapos macho. I wish I got it out though. Alright. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Sa pulsa, video panluloob ng 2 kawatan sa isang drugstore sa New York sa Amerika. Gamit ang bakal, puwersang binuksan ng lalaking yan ang pinto ng tindahan. Pero nang mahirapan siya, tuluyan na niya itong binasag. Hindi pa nakikilala ang mga sospek pero ayon sa mga pulis, yan ang pang-8 insidente ng nakawan na target ang mga drugstore. Posible raw na iisa lang ang mga salarin at grupo silang kumikilos. Maglalaro para sa Arizona Wildcats sa ang bunsong anak ng NBA superstar LeBron James na si Bryce. Sa kanyang social media account, inanunsyo ni Bryce na 100% committed na siya para sa Wildcats. Bago nito ay nag-average si Bryce ng nasa 6 points at 3 rebounds sa isang summer grassroots program. Spotted din ang kanyang amang si LeBron na bumisita sa Arizona. Usap-usapan ding may offers para kay Bryce sa Ohio State at sa Duquesne University. Any fur parent can relate. Sa IG post ng OPM icon na si Rico Blanco after losing his dog buddy, Sylvian. My baby, my buddy, my joy. Yan ang heartfelt description ni Rico kay Sylvian na isang Czech and DDR Shepherd breed. Mahigit 40,000 likes at mahigit 600 comments na ang post na yan ni Rico on Sylvian. Patuloy na marami ang nakarelate sa lungkot ng singer sa pagkawala ng kanyang fur baby. Exciting news para sa mga Japanese manga at anime fans. Very soon, mapapanood nyo na ang live-action feature film na Cells at Work. Ang Cells at Work ay hango sa bestsellers manga series, written and illustrated by Akane Shimizu. Relatable ang kwento nito na nagpapakita kung paano gumagana ang ating katawan by personifying the cells sa loob ng human body. Nauna nang ipinalabas ang live-action version nito sa Japan nitong December at nag-number 1 sa box office for 3 weeks. Dito sa Pinas, mapapanood ang Cells at Work simula January 29. Interesting yun ha.
Oo. Cells Yes, at work. yes. Oo. Parang inside out na na kakaiba. Kakaiba. Hintayin natin yan. Oo. Pero isa-isahin muna natin ang mga pelikula Oo sa nga. Manila Film Fest. Dahil Supportahan showing pa po mga kapatid. Siyempre, ang The Kingdom. Ako napanood ko ng The Kingdom. Ako mamaya. Panoorin ko mamaya. Ikaw, Mau. Tayo ko rin mamaya. Pero kasi yung mga bata may sakit ngayon. So medyo nahirapan ako. Pero for sure, bago matapos ang MMF, manood tayo The Kingdom. Oo, mamaya ka. Mamaya, pagkatapos ito. Suporta natin ang pelikulang Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.